Mas tumindi pa ang akusasyon ni dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanya, tumanggap umano ng male-maletang pera ang dalawa bilang kickback sa budget insertions. Nauna nang tinawag ng palasyo na katang-isip lang ang mga alegasyong niko. Narito ang express report ni Marian Enriquez. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sa part 2 ng video ni dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico, mas matitindi ang pasabog. Ayon kay Ko, wala siyang nakuhang pera mula sa 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ang kanya raw mga security aid ang nag-deliver ng pera kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Ang ebidensya niya, ang mga larawang ito ng hile-hilerang maleta. Kada litrato nakalagay ang salitang cash out, may detalye ng petsa at kung ilang luggage. Mula January 8, 2024 hanggang May 29, 2025 yan. Sinabi rin ni Ko na totoong nag-deliver umano ng pera ang testigong si Orly Guteza sa Forbes Park at Malacanang. Isiniwalat din ni Ko kung magkano ang napunta umano sa Pangulo. Nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hamon niya ngayon kay Ombudsman Boying Remulla, Kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. pero alam niya raw na hindi ito gagawin ni Remulla kaya nananawagan siya sa Senado na imbestigahan din ito. Unang sinabi ni Ko sa part 1 ng kanyang revelasyon na si Pangulong Marcos ang nagpasingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget sa BICAM. Sinabi niya ring gusto siyang gawing scapegoat sa gitna ng paglaban sa korupsyon. Noong pauwi na nga raw siya ng bansa, tinawagan siya ni Romualdez at sinabing huwag munang umuwi alinsunod sa utos ng Pangulo. Wala pang bagong pahayag tungkol dito si Romualdez at ang Malacanang. Pero kahapon, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na katahang isip lang ang mga pahayag ni Ko, lalo't lumiliit na raw ang mundo ng dating kongresista. Hinamon din ng palasyo si Ko na umuwi ng bansa para harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.